Kung nandito ka, alam kong may pinagdadaanan ka. Hindi ka basta nanunood lang. Malamang, tahimik kang nag-iisip kung bakit parang ikaw lagi ang nagbibigay pero bihira ang pumipili. Ginagawa mo ang trabaho mo, inaayos ang sarili mo, sinusubukan mong maging mas maayos na lalaki pero parang hindi pa rin sapat. Hindi ka nag-iisa rito. Ang channel na to ay para sa mga lalaking pagod na sa ingay, sa peke, at sa paulit-ulit na pagkakamali. Dito, pinag-uusapan natin ang totoong lakas, disiplina, at ora na hindi kailangang ipagyabang. Kung ramdam mo yan, hindi para sa akin, kundi para sa lalaking binubuo mo araw-araw. Tahimik siya. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya. Sa isang kwarto na puno ng ingay, siya ang lalaking hindi nagmamadali magsalita, pero kapag nagsalita, napapalingon ang lahat. Yan ang ora na hindi mo mabibili, hindi mo mai-fake, at lalong hindi mo maipopost para magmukhang astig. Ang lalaking lapitin ng mga dalaga ay hindi desperado sa atensyon. Hindi siya humahabol, hindi siya nagmamakaawa. May sarili siyang direksyon at ramdam iyon kahit hindi niya sabihin. Oras niya ay may halaga, ang katahimikan niya ay may bigat, at ang presensya niya, iyon ang unang nararamdaman bago pa man siya mapansin. Hindi siya laging masaya, hindi rin siya laging malungkot. Kontrolado niya ang emosyon niya. Kapag may problema, hindi siya sumasabog. Kapag may tukso, hindi siya basta bumibigay. Hindi dahil mahina ang damdamin niya, kundi dahil mas malakas ang isip niya. At yan ang bagay na hindi mapipigilan ng mga mata ng babae. Ang lalaking kayang tumayo ng buo kahit walang pumapalakpak. Hindi siya nagyayabang tungkol sa plano niya. Tahimik niyang ginagawa. Habang ang iba ay abala sa pagpapakita, siya ay abala sa pagbuo. May disiplina siya kahit walang nakakakita. May prinsipyo siya kahit walang pumipilit. At sa mundo na puno ng lalaking madaling matukso at madaling masira, ang ganitong klasing lalaki ay nagiging bihira, kaya nagiging mahalaga. Ang ora niya ay hindi galing sa itsura lang. Oo, naayos niya ang sarili niya, pero hindi para humanga ang iba. Ginagawa niya iyon dahil may respeto siya sa sarili niya. Alam niya ang limitasyon niya, alam niya ang halaga niya, at dahil doon, hindi siya natatakot mawala ang kahit sino, dahil alam niyang hindi niya kilanman mawawala ang sarili niya. Kapag pumasok siya sa isang relasyon, hindi niya kinukuha ang kontrol ng babae, hindi rin niya ibinibigay ang kontrol sa babae. Pantay, malinaw, tahimik pero matatag. Hindi siya natitinag kapag sinusubok, hindi siya nagiging malamig para magmukhang malakas. Natural lang siyang buo. At yan ang sikreto na hindi itinuturo ng karamihan. Ang lalaking lapitin ng mga dalaga ay hindi natatayo ng ora para sa kanila. Itinatayo niya ito para sa sarili niya. At kapag buo ka na, kusa silang lalapit. Hindi dahil kailangan mo sila, kundi dahil ramdam nila na hindi mo kinailanman mawawala ang sarili mo. May mga lalaking pumapasok sa isang lugar na parang may hinahabol. Kita sa kilos, sa mata, sa boses, parang may kulang. At may lalaking papasok na walang intensyon na mapansin, pero kusa siyang nararamdaman. Hindi siya maingay, hindi rin siya invisible.
May bigat lang ang presensya niya. Parang alam ng mundo na may darating na hindi basta-basta. Ang aura ng lalaking lapitin ng mga dalaga ay hindi galing sa linya, hindi sa porma, at lalong hindi sa pagpapakitang alpha. Galing ito sa katahimikan na hindi kinakabahan, sa titig na hindi humihingi ng approval, sa tindig na nagsasabing, komportable ako sa kung sino ako kahit walang tumitingin. Hindi siya nagmamadaling magpatawa, hindi siya nag-a-adjust ng personalidad depende sa kausap. Pareho siya sa lahat, sa harap man ng maganda o sa likod ng tahimik na sandali. At yan ang nakakaakit, consistency. Sa mundong ng paiba-ibang anyo, ang lalaking hindi nagbabago para lang magustuhan ay nagiging pahinga sa mata at isip. May sugat siya, may pinagdaanan, pero hindi niya iyon ginawang dahilan para maging mapait. Ginawa niya itong pundasyon. Tahimik niyang binutas ang bigat ng mga pagkatalo niya at doon siya tumibay. Hindi siya umiiyak sa bawat sakit, pero hindi rin niya iyon itinatanggi. Alam niya kung kailan lalaban at kailan tatahimik. At ang ganitong kontrol ay bihira, kaya ramdam agad. Hindi siya takot sa pag-iisa, kaya hindi siya kapit sa relasyon. Kapag may dumating, bukas siya. Kapag may umalis, himik niyang tinatanggap, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil alam niya na ang halaga niya ay hindi nakatali sa pananatili ng iba. At yan ang isang katotohanan na nararamdaman ng babae kahit hindi mo sabihin. Kapag nagsalita siya tungkol sa buhay, hindi ito sermon, hindi rin ito pabida. Para lang siyang salamin. Napakita ang realidad ng walang asukal, walang drama, at sa bawat salitang lumalabas, may lalim na galing sa karanasan, hindi sa quotes. Ang totoo, ang aura ay hindi ginagawa para makaakit. Ito ay bunga ng lalaking pinili ang disiplina kaysa aliw, ang katahimikan kaysa ingay, at ang sarili kaysa validation. At kapag ganun ka na, hindi mo kailangang tawagin ang atensyon dahil kusa itong lalapit, dahan-dahan at totoo. May lalaking palaging naghahanap ng tamang timing, tamang linya, tamang galaw, parang may sinusunod na script. At may lalaking gumagalaw na parang walang kailangang patunayan. Hindi dahil walang siyang pangarap, kundi dahil alam niyang hindi kailangang ipakita ang lahat para maging totoo. Ang lalaking iyon ang may aura na hindi maipaliwanag, pero madaling maramdaman. Hindi siya natitinag ng opinyon ng marami, hindi siya nabubuhay para sa papuri, at hindi rin siya nadudurog sa kritisismo. Pinapakinggan niya ang lahat, pero pinipili niya kung alin ang may saysay. Sa isang mundo na gustong-gusto kang hubugin ayon sa uso, siya ang lalaking marunong tumanggi, at ang kakayahang iyon ang unang senyalis ng tunay na lakas. Kapag kausap mo siya, hindi ka niya minamadali. Nakikinig siya ng buo. Hindi siya sumasabat para magmukhang matalino. Hinahayaan niyang matapos ang katahimikan dahil alam niyang minsan doon lumalabas ang totoo. At sa simpleng pakikinig na iyon, maraming babae ang unang nahuhurog dahil bihira ang lalaking hindi kailangang mangibabaw para maramdaman ang halaga niya. May kontrol siya sa sarili, lalo na kapag walang nakatingin.
Hindi siya mabait lang kapag may kapalit. Pareho ang asal niya sa harap at likod ng kamera. At iyan ang nagbibigay ng kakaibang tiwala, ang pakiramdam na ligtas ka sa presensya niya, hindi dahil mahina siya, kundi dahil hindi niya kailangang abusuhin ang lakas niya. Hindi siya nagmamadaling pumasok sa relasyon, pinipili niya. Hindi dahil mataas lang standard sa iba, kundi dahil mataas ang respeto niya sa sarili niya. Kapag pinili ka niya, ramdam mong hindi ito dahil sa takot mag-isa, kundi dahil may espasyo ka sa mundo niya. At ang ganitong klaseng pagpili ay bihira, kaya nagiging mahalaga. Ang aura niya ay parang apoy na hindi naglalaglabab pero hindi rin namamatay. Tahimik pero mainit. Hindi ka sinusunog pero ramdam mo. Hindi ka hinahatak, pero kusa kang lumalapit. At iyan ang bagay na hindi mo matututunan sa isang video o libro. Iyon ay bunga ng mahabang panahon ng pagiging tapat sa sarili. Sa huli, ang lalaking lapitin ng mga dalaga ay hindi produkto ng diskarte. Siya ay resulta ng mga araw na pinili niyang manatiling buo kahit mahirap, manatiling tahimik kahit may gustong patunayan, at manatiling totoo kahit walang nanunood. At sa mundong puno ng ingay, ang lalaking ganito ay palaging mapapansin kahit hindi niya hinahanap. Ang totoo, hindi mo kailangang baguhin ang buong pagkatao mo para maramdaman ang respeto at paghanga. Kadalasan, kailangan mo lang alisin ang mga bagay na hindi naman talaga ikaw. Ang pilit na pagpapatawa, ang labis na pagpaliwanag, ang takot na mawala ang isang taong hindi pa naman sigurado kung mananatili. Kapag nawala ang mga iyon, lumilitaw ang natural na bigat ng presensya mo. Ang lalaking may tunay na aura ay hindi abala sa pagmomonitor kung ano ang tingin ng iba sa kanya. Abala siya sa buhay niya. May direksyon ang mga araw niya. May katahimikan ang gabi niya. Hindi siya perpekto, pero malinaw sa kanya kung saan siya papunta. At kapag malinaw ang direksyon ng isang lalaki, ramdam iyon ng kahit sinong makasalubong niya. Hindi niya ginagamit ang kabaitan bilang puhunan. Mabuti siya dahil ganoon ang prinsipyo niya, hindi dahil may inaasahan siyang kapalit. Kaya kapag may babaeng lumapit, hindi niya sinusubukang itali ito sa pangako o emosyon. Hinahayaan niyang manatili ang tao dahil gusto, hindi dahil kailangan. At ang ganitong kalayaan ang madalas nagiging dahilan kung bakit mas gustong manatili ang iba. May kontrol siya sa salita. Alam niya na hindi lahat kailangang ipaliwanag,